Check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, ang inyong pambansang health checker. Samahan niyo po ako at ang ating guest expert para pag-usapan ang napapanahong paksa tungkol sa ating kalusugan at kagalingan dito lang sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Sa mga nakaraang linggo, sunod-sunod na kalamidad ang naranasan sa ating bansa. Malakas na ulan, pagbaha, bagyo, at kamakailan lang, lindol. Habang marami ang naapektuhan sa pisikal na aspeto, bahay, kabuhayan, kaligtasan, may isa pang aspeto ng kalusugan na madalas nakakaligtaan, ang mental health sa panahon ng sakuna. Mga health checkers, mga kababayan, sama-sama nating alamin ang mahalagang impormasyon tungkol sa paksang ito dito lang sa Issue Kalusugan sa Health Check Plus. Issue Kalusugan. Tampok na balita hinggil sa kalusugan ng mamamayan. Issue Kalusugan sa Health Check Plus. Marami pa rin sa ating mga health checkers sa mga lugar na nakaranas ng lindol ang di makatulog at nag-aalala na baka lumindol na malakas muli. Nasa evacuation center pa nga ang iba nating mga health checkers dahil nasira ang kani-kanilang pamamahay at pamumuhay. Dito nga sa Metro Manila, ang daming nag-aalala sa sinasabing The Big One dahil sa West Valley Fault. Kaya naman inimbitahan po namin ngayong araw si Professor Michael U. Jimenez para pag-usapan kung paano po natin i-manage ang mga agam-agam, takot, anxiety o pagkalungkot dulot ng nakakaambang panganib na ito. Aalamin natin kay Prof. Mike kung ano ba ang wasto at mainam na paraan to cope bilang personal na depensa sa ating kaisipan at paano naman ang pwedeng suporta natin sa ating mga mahal sa buhay at gayon din sa ating mga kababayan. Kailan at paano tayo kikilos para sa nararapat na professional help, lalo na kapag ang sintomas o mga senyales tulad ng persistent distress, post-traumatic stress disorder o PTSD or depression ay lumalala na. Si Prof. Mike po ay isang registered psychologist, registered nurse at isa ring licensed professional teacher. Bumati po muna tayo sa ating mga health checkers, Prof. Mike. Magandang araw po sa ating mga health checkers dito sa Issue Kalusugan. At syempre magandang araw din sa iyo, Teacher Ellie. Hiling po namin lahat dito na kayo po ngayon ay nasa ligtas na sitwasyon, lalong-lalo na po, nabanggit nga po ni Teacher Ellie kanina lamang, tayo humaharap sa bagyo, baha, at ngayon naman sunod-sunod na lindol dito po sa ating bansang Pilipinas. Kaya maganda po na ito po ay ating pag-usapan ngayong araw na ito. Totoo po yan, Prof. Mike. Ako rin ay talagang may agam-agam na nararamdaman tungkol po dito sa sunod-sunod na lindol na nababalita at nararamdaman natin ngayon dito sa Pilipinas. So, Prof. Mike, simulan na po natin ang ating kwentuhan. Madalas po nating naririnig na bahagi na ng buhay ng Pilipino ang sakuna. Pero ano po ba talaga ang epekto ng mga kalamidad sa mental health ng ating mga kababayan? Normal lang po ba, Prof. Mike, na makaramdam tayo ng takot o fear at maging anxious matapos ang isang sakuna tulad po ng isang earthquake? Oo nga, Teacher Ellie. Alam nyo, sa mga nakaranas na po dito ng lindol, talagang pagkatapos po ng lindol, meron po tayong tinatawag na aftershocks. Kaya kumbaga, yun po ang nagiging dahilan kung bakit yung iba kinakabahan. Baka may paparating pa, baka may mas malakas pa. Kaya kumbaga doon po napupuno at tumataas ang ating kaba. Kaya para po sa ating mga health checkers na nakikinig dito, na nakaranas po ng lindol nitong mga nakaraang araw, normal po ang inyong nararamdaman na kaba. At kung kinakabahan po kayo, yan po kasi ay signal sa inyong katawan para maging laging alerto.
kung meron mang darating. Pero, Teacher Ellie, ikaw, nakaranas ka na ba ng lindol dati? Nako, opo, Prof. Mike. Ako po ay taga Baguio. So, naranasan namin yung malakas na lindol noong 1920. Okay, nung nako, naalala ko rin yan. Oo, kung nasa Baguio kayo, kami naman ay nasa Manila at napakalakas nun. And para po sa mga tagapakinig namin tsaka sa mga health checkers natin, kung may mga pagkakataon kayo na nararamdaman, pagkatapos po ng lindol, wala pong aftershocks. Halimbawa, walang tunay na aftershock, pero parang nararamdaman ninyo na parang gumagalaw pa rin yung paligid ninyo, pero wala pong aftershock na nangyayari. Normal po iyon. So mga health checkers, ang tawag po doon ay phantom tremor. Ibig sabihin po, parang ang ginagawa ng katawan ninyo, ginagawa po yung katawan ninyo na alerto. Ginagawa yung katawan ninyo na prepared. Kaya po nararamdaman ninyo yon. Parang hindi ko po alam mga health checkers, kapag yung cellphone, siguro mga health checkers, yung cellphone natin, di ba? Kahit hindi nagva-vibrate, pag nasa bulsa mo, sabi mo, parang nagva-vibrate . Yan. So parang mas sensitive po tayo. Yun naman po ay phantom vibration, yung nararamdaman po natin na parang yung cellphone natin nagbabibrate kahit hindi naman po. So maganda ba ito, yung kaba? Opo. Yung kaba, pwede natin siyang maging kasama. Pwede natin siyang maging katuwang para tayo ay makapag-isip ng maayos. Hindi lang nagiging maganda ang kaba o nervyos kapag bigla ka na lang hindi mo alam ang gagawin mo o kaya aakto ka ng isang bagay na hindi ka ligtas, na bigla kang tatawid sa isang lugar kung saan ang tutuli ng sasakyan, o kaya naman imbis na talagang mag-cover ka, ang nangyari sa iyo bigla kang pumunta sa isang lugar na nandun pala yung mas mahina na structure dahil nga hindi ka na maayos mag-isip. Bakit? Natangay ka na ng kaba mo at nagpanik ka na. So, kailangan natin ng kaba plus presence of mind kapag may oras ng lindol. Napaka-importante po pala, Prof. Mike, no? Yung kaba pala na nararamdaman namin ay may gamit pala siya para sa ating protection. Tama po ba? Oo. Kaya ang dapat gagawin natin, pag kinakabahan po kayo, tanggapin nyo agad, yakapin nyo, sabihin nyo na, kinakabahan ako. At yung kaba na yun ang gamitin niyo para alamin kung ano nangyayari sa paligid. Habang inaalam nyo ang nangyayari sa paligid, ang totoong inaalam nyo, safe ba ako? Yan. So number 1, accept. Kinakabahan ako. Number 2, safe ako. Kasi tinignan mo na . And number 3, action. Yan. So kung anong plano mong gawin. Kaya yun po yung ASA natin. A, accept. S, safe na ba? A, act kapag safe na. Tama po yan, no, Prof. Mike, at magandang paalala po yan sa amin na talagang kailangan yakapin namin ang aming mga kaba, no. I'm sure marami po sa ating nakikinig at nanonood ngayon ay nakakaramdam nitong kaba na to, no, lalo na sa mga lindol ngayon. At maganda po yung nabanggit ninyong ASA, no, pagkatapos nating i-accept, tanong natin ang ating mga sarili, safe na ba tayo, at saka tayo mag-act, no? So mga health checkers, sana po ay nakatulong yan para mas madali nating tandaan, no, kung paano tayo umakto patungkol sa ating mga kaba. So Prof. Mike, matanong lang po namin, meron po bang mga stages yung pagkakaramdam namin ng mga ganito, no? Sa gitna ng isang sakuna, lalo na sa panahon ngayon na lindol, pwede po ba nating isa-isahin para po sa ating mga health checkers? Ano-ano po ba yung mga pwede nating stages na pagdaanan o maranasan kapag po may sakuna o kalamidad, Prof. Mike? Nako, kapag merong sakuna, lalong-lalo na kapag pinag-uusapan po natin ng tungkol sa lindol, ang unang-una pong mangyayari, ipagpalagay po natin ngayon, halimbawa, isipin po natin, nako, eto na, lumilindol na po. Pag lumilindol na, ang tawag po dyan ay impact. So, ito po yung impact stage. Sa impact stage, ang maaaring mangyari, maaaring mag-freeze ka na lang na para kang yelo, o kaya bigla kang magtatatakbo, no, nang walang direksyon. Doon sa spectrum, or baka nandun ka sa gitna, na alam mo kung anong gagawin mo, na magdadak ka, magko-cover ka, no? So napakahalaga po ng impact na yan, kasi yung impact na yan, yan yung unang segundo, kaya yan po ay pinagplaplanuhan. Kumbaga, wag nating hintayin na, o pag may lindol, doon ako kikilos. Hindi. Kumbaga,
ganito na, nakaprogram na ang mind mo. Pag biglang lumindol, heto ang gagawin ko. Para yung impact stage na yon, yung unang-unang stage, alam lahat ang gagawin. Minsan nga, bago dumating yung impact, kasi yung impact, talaga mag-freeze ka dahil hindi mo alam ang gagawin eh. Pero, kung before the impact, pinag-aralan nyo na, heto ang gagawin natin edi mas alam na po ng brain, mas alam na po ng kasama niyo sa bayang gagawin. So kung maaari po mga health checkers natin dito sa Isip Kalusugan, mahalaga po na sabihan niyo po yung mga tao sa paligid niyo, yung pamilya, mag-meeting po kayo bago yung impact, no? Sino yan? Anong gagawin natin? Saan tayo pupunta? Para yung mga bata po, hindi kung saan magtatatakbo o kung yung matanda biglang may iwan kung saan. So very important. Impact. Ngayon po, yung impact na yan, pwede ang gawin nyo dyan is very organized. Or pwede po na mag-freeze na lang po kayo. Ngayon, tumigil na. Pagpalagay natin, tumigil yung lindol. Pag tigil ng lindol, syempre makakahinga ka ng maluwag. And ito na po yung parang, nakahinga ako ng maliwag. Okay ako. Maganda po kung okay po kayo. Kung hindi po kayo nasaktan, nauntog, or may nabagsak, wag naman po sana, no? Pero ito po yung pagkakataon, yung heroic. Kanina may impact, ito pong ikalawa yung heroic. So para kayong bayani, no? Nakaligtas ako dahil nakaligtas ako, ang gagawin ko, titingnan ko kung sino pwede kong mailigtas. Ganyan ang ikalawa. Kaya ang gagawin po ng mga tao, hahanapin, kumusta kaya? Kung mapapansin po ninyo sa mga sakuna, no, ang mga tao po, pag nakita nila na safe ako, kung safe ako, titingnan ko yung ibang mga kasama ko, kung safe din sila, at kung maaari silang iligtas, yun ang aking gagawin, no? So, pag heroic stage, ibig sabihin yan yung minsan sasabihin nila na, sali, kanina, nagulantang ako kanina, o kaya nagulantang ako kahapon Sandali, itong heroic na to, ito yung nahihimasmasan na siya. Yan. Sandali, nahihimasmasan na ako Ano na nga kaya ang tunay na nangyari sa paligid? So, aalamin na ng tao kung ano yung mga taong nangangailangan at kung anong pwedeng gawin. At syempre, ang ikatlo po dyan, recovery. So, una po, may impact, lumindol. After po ng lindol, letter H, heroic po, no? And kapag nakita na po niya lahat yung sitwasyon, nakatulong sa iba, maaari na po pumunta sa recovery. Yung recovery po, yan po ay kumbaga, pwedeng bumalik na yung mga tao doon sa dati nila na ginagawa. Marami po pala talagang pinagdadaanan at meron po palang mga pagkakasunod-sunod itong stages na to, Prof. Mike, no? Pero maganda po na share natin sa ating mga health checkers na lalo na yung bago, yung impact, kung gaano pala ka-importante yung pagpaplano, no? Prof. Mike, din po ba yung dahilan kung bakit pa yung mga fire drill o di kaya earthquake drill, oo. Para pag dumating ang pagkakataon na yon, nakapag-practice na kayo. Kumbaga, parang po yung mga pagsasali po sa mga kantahan or sayawan, para magaling ang pagkanta or magaling po ang pagsayaw, mga health checkers natin, kailangan na practice yung kanta at sayaw. Ganon din po sa drill. Kaya pag nagpa-practice po ng fire drill, ng earthquake drill, mahalaga po na yun po ay talaga nagpa-participate tayo. Para yun pong mga brain natin, yung mga utak, nakaprogram na po kung anong gagawin. Ops, lumindol, eto pala yung na-practice namin. Eto ang gagawin ko. Kaya imbis po na magtatatakbo kung saan-saan, biglang mahulog, mabuslot, madapa, malaglag dyan, alam ng katawan mo at alam ng brain mo kung anong gagawin. At hindi ka magpa-panic attack. Kasi yun po ang iniiwasan natin, yung panic attack sa actual period na magkakaroon ng lindol na hindi mo alam ang gagawin. Iba po talaga yung nagagawa, Prof. Mike, no, kapag po handa tayo. So, speaking of pagkahanda, Prof. Mike, nabanggit po natin kanina na kapag po sa pamilya, no, kasi usual po sa ating eskwelahan o di kaya sa trabaho, meron itong mga drills na ito. Pero sa mga pamilya po natin, ano po ba yung mga pwedeng paghahanda na pwede natin gawin, no, emotionally o mentally, para po handa talaga yung pamilya natin sa mga emergency situations tulad po ng lindol? Oo, sa mga emergency situations tulad ng lindol, para maging handa po tayo emotionally, ang number one po talaga ay magplano. Ang lindol po ay parang mag-isip po tayo ng blackout
Nako, 'di ba pag nagba-blackout, napakadilim po. Hindi nyo po alam kung anong gagawin. Sa mangangapa kayo diyan sa dilim, no? Pero pag lindol, ganyan din ang sitwasyon. Kung hindi tayo po nakaplano, aba, edi pagdating po ng lindol na yon, hindi na po natin alam mga gagawin. Ano po ba ang mahalaga sa sa blackout? Ang mahalaga ay kandila sa lindol. So dapat ganoon din po ang mga go bags po natin ay nakakapagbigay sa atin ng assurance na sige, kung may mangyari, eto ang go bag ko. Nandiyan ang flashlight, nandiyan ang whistle, no? Yung whistle po kasi kumbaga hindi po natin alam ang mangyayari, pero yung pito po, pag yan po ang ginagamit para kumuha ng tulong at makakuha kaagad ng tulong mula sa ibang mga tao na naghahanap po ng kanilang mga kasama. And in terms of emotional, yun po, planning. Pag planado po, bumababa po ang kaba natin. Para po yung future Pag hindi po tayo nagpaplano para sa future natin, ang nangyayari po, hindi po natin alam ang mangyayari sa future kasi hindi po nagpaplano. So mahalaga po na magplano tayo kasi pag hindi po tayo nagplano, baka mas lalo po tayong kabahan at hindi alam ang gagawin. At ihanda po natin ang mga bata. Naku, yung mga bata kasi ang mga bata po, hindi po sila pareho nating matatanda na masasabi natin na nalulungkot ako, ito ang nararamdaman ko. Ang mga bata po, kumbaga iiyak yan, clingy, kumbaga hindi sapat yung salita nila para talagang mailabas yung nararamdaman. Kaya nga po yung mga bata na nagkakaroon ng trauma, minsan ang ginagawa po pinapag-drawing. Tapos sa drawing po, doon po nila na ilalabas lahat ng kanilang mga matitindi na nararamdaman. And sa mga matatanda naman po, napakahalaga din po na sila po ay i-prepare emotionally. Nako, ang mga matatanda po, wag po nating iismunin. Ang mga matatanda po, marami na po silang pinagdaanan na sakuna. Marami silang pinagdaanan na bagyo, baha, pati lindol. Kaya sila po ay marami rin pong alam. At ang sandata po ng mga matatanda, all through those years, no, alam po nila na ang kakapitan po nila ay ang pagdarasal. So magkakaiba yan. May bata na ito, ang bata paglalaro, no? Kaya kumbaga dapat may ihahanda ka na laruan ng bata. Dahil alam nyo, ang lindol hindi natin kontrolado. At ang bata kapag na-trauma, ang iniisip niya, hindi ko na-control ang lindol. Wala akong nakokontrol sa buhay ko. Kaya kailangan may laruan. Kasi yung laruan, pag pinaglaruan niya yon, pinalilipan niya yung eroplano, bumabalik yung, nakokontrol ko pa rin ang eroplano, hindi ko man nakontrol ang lindol. Kasi kailangan po, ang mga tao po ay magkaroon ng konsepto na may makokontrol ako. Laruan sa bata, sa mga matatanda, sabi ng mga matatanda, at syempre tayo rin, Teacher Ellie, no? Kung may mga bagay na hindi natin kontrolado. Sa mga bagay na hindi natin kontrolado, edi ang magagawa po natin ay kumapit sa ating pananampalataya. And sa mga kontrolado po natin, yan, maghanap po tayo, maghanda tayo ng tubig, ng pagkain. Yan po ang mahalaga. And syempre po para sa mga partner, walang iwanan, kumbaga pagplanuhan at pag-usapan ang paghahanda para dyan sa lindol kung mangyayari man, na sana naman wag naman mangyari. Oo nga, Prof. Mike, sana nga po hindi mangyari. Pero maganda po yung reminder sa atin ni Prof. Mike, mga health checkers, napakalaking bagay po ng pagkahanda, no, para sa ating emotional, mental at physical preparedness para sa mga sakunang ito. Prof. Mike, nababanggit natin kanina pa na yung pwedeng maging epekto sa ating mga health checkers, no, sa na mga nakakaranas ng mga sakunang ito. Ano po ba yung mga most common mental health issues na nararanasan po ng mga tao, lalo na po yung mga nakaka-survive o nakaka-experience po ng mga lindol o earthquake? Nako, Teacher Ellie. Siyempre, ang iniisip po natin, may nakaligtas. Minsan po, ang sinasabi po ng iba doon sa mga nakaligtas, pag sinabing, alam mo, nalulungkot ako. Baka po sabihin nyo bigla na, mabuti nga, nakaligtas ka eh. Nako, ini-invalidate po natin ang nararamdaman niya. So, kung sinabing nalulungkot, pag-usapan po yung lungkot. Kung kinakabahan, pag-usapan po yung kaba. Kung siya po ay irritable, pag-usapan din po iyan. Kasi marami po maaaring mangyari pagkatapos ng isang sakuna. Meron po tayong tinatawag na acute stress disorder. Pero kapag lumampas ng 30 days, ang tawag na po dito, and familiar po tayo ditong lahat, no? Diba, Teacher Eddie, ang ating post
post-traumatic stress disorder. So sa mga tao po na nagkaroon ng trauma, sa mga tao na nagkaroon ng karanasan sa paglindol, nandyan po yung pagkakataon na para bang hindi kayo makatulog. Bakit? Kasi bago ka matulog, ang iniisip mo, baka may lindol, baka may mas malakas na lindol, baka mamaya mabagsakan ako ng ganito, baka pati itong so yun ang maaaring mangyari. Yun yung pasok sa utak, yung puro mga negative, no? Tapos idagdag mo pa, tingin pa ng tingin sa social media, tingin pa ng tingin sa picture, pag ang lahat ng picture na tinitingnan mo ay puro lindol na, talagang kung anong pumapasok sa ating utak, yun ang iisipin po ng ating utak. Kaya gawin po nating balanse ang ating nakikita sa social media, kasi minsan po yung tinatawag po na doom scrolling, yung palagi pong tumitingin kayo sa mga negative, yan po ay nakakaapekto sa ating kaisipan. Ikalawa po, sa mga nakaranas po ng lindol dito, wag po kayong magugulat kung biglang meron lang kayong narinig na kaluskos, parang kinakabahan na po kayo. Meron lang kayong narinig na kumukulog, parang binubuhusan na po kayo ng malamig na tubig, tapos parang hindi nyo maintindihan kung anong naramdaman ninyo, na parang biglang may bumagsak lang na pintuan dyan, parang ang tulin-tulin nyo pong mag-react, at minsan ayaw nyo na pong lumabas ng bahay, o kaya ayaw nyo nang pumunta sa ibang lugar. Talagang iniiwasan nyo na yung lahat ng lugar, pati mga tao iniiwasan nyo na. At syempre po, yun po, maaring magbago ang inyong nararamdaman. So, yun po ang 4 na nabanggit ko na dahil na bantayan po natin. Number 1, yung pong pasok yung idea ng tungkol sa lindol na tayo po'y parang magpapanic attack na. Number 2, yung parang bigla kayong nagugulat sa bawat tunog na makikita ninyo, sa bawat tunog na maririnig ninyo na biglaan, o may makikita kayo na parang nakakatakot. And ikatlo, umiiwas na po kayo sa napakaraming bagay, pati dun sa dapat nyong gawin, umiiwas kayo, sa dapat nyong tapusin, umiiwas kayo. At ika-4 po, yun pong mood natin na pwede kayo ay magkaroon ng halo-halo na nararamdaman. Kaya alam nyo po mga health checkers, mahalaga po na meron kayong ibang gagawin at ibang iisipin. Kaya keep yourself busy. Totoo po yan mga health checkers. Halimbawa may nangyaring ganon, keep yourself busy para imbis na yung utak po ninyo ang laging iniisip yung mangyayaring pinaka-worst. Although hindi ko pa rin sinasabi na kalimutan natin yung safety natin, pero kailangan may ibang iniisip ang utak. Kaya hanggat maaari, gumawa po tayo ng mga pagkakataon na pwede po tayong gumawa ng ibang bagay na dati natin ginagawa, gaya ng kung ikaw ay nagsasaing dati, o yun ulit ang gagawin nyo, magsasaing ka sa time na ginagawa mo. Pag ganito, naghuhugas ka ng pinggan, ganun po uli ang gawin natin. Magpakasipag po tayo para yung brain po natin, iba po ang nagiging idea niya. Hindi po puro lindol or baha or bagyo. Para makita po ng brain natin na may iba pa akong dapat isipin at may iba pa akong dapat maramdaman. Kasi pag natapos po tayo ng pagwawalis, paghugas ng plato, o kaya paglalaba, o pag-ayos ng mga gamit dahil sa lindol, naramdaman po natin na tayo ay merong control. Kasi tandaan po natin, kaya po tayo nagagalit, meron tayong hindi na control. Kaya tayo naiinis, meron tayong hindi na control. Kaya tayo nalulungkot dahil may hindi tayo na control, dahil hindi po natin makontrol ang lindol. Kaya pumunta po tayo doon sa mga bagay na kontrolado natin para yung mga isipan po natin, meron pa rin po siyang ma-acknowledge na meron pa akong kontrolado sa buhay ko. Napakaganda at napaka-practical po ng mga steps na nabanggit ninyo sa amin, Prof. Mike, no? Ako man po ay nakarelate talaga dun sa doom scrolling. Talagang pagka tumingin po tayo sa social media, no, sunod-sunod po talaga yung mga post tungkol dito at mas nakakatakot at nakakakaba. So, dapat po pala talaga we keep ourselves busy, no? At talagang we go on with yung mga usual na routine na ginagawa natin. Tama po ba yun, Prof. Mike? Oo, Teacher Eddie. Kumbaga, nandoon, gawin pa rin natin yung ginagawa natin. Although, mas mapagmatsyag tayo, mas cautious tayo. At kung nag-practice naman po tayo ng ating mga drills, earthquake drills,
alam na po natin, alam na po ng brain ang gagawin niya, baka automatic na po siyang gumalaw, no? Pag nangyari po yung mga ganong bagay. Teacher Eddie, ikaw, kapag may mga pagkakataon na parang nai-stress ka, no? O kaya medyo konting kaba, anong ginagawa mo ng mga activities para para medyo mawala yon yung mga worries mo? Meron ba? Nako, ako po ay nanonood ng mga series, Prof. Mike. Yan ang matindi. Matindi yan kasi alam nyo, talagang walang iisipin ang utak ni Teacher Eddie, kundi yung 16 hours, 32 hours. Imbis po nang iniisip yung problema ng yung mga worst case scenario, ang iisipin po, naku, ano kaya mangyayari doon sa character? Naku, magkikita na kaya sila? Naku, magkukrus kaya uli ang kanilang landas? Alam nyo po mga health checkers, bigyan po natin ang mga brain natin ng pagkakataon para mag-relax sa gitna nitong mga sakuna na ito. Mm-mm. Nako, totoo po yan, Prof. Mike. No? So talagang kailangan ay makahanap tayo ng mga paraan para tayo ay ma-relax pa din, no? Despite na marami tayong nararanasan ng mga ganitong sakuna. Pero Prof. Mike, alam niyo po, marami po sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon ay may mga kamag-anak o kaibigan na nandun talaga, no, sa mga nakaranas nitong mga lindol na ito, no? At madalas po, syempre, dahil meron na pong signal ngayon at meron na ding internet sa kanilang mga lugar, no, na maganda po dahil may mga communication na tayo, ay tumatawag sa amin o di kaya ay nagme-message, no, na sila ay natatakot o nakakaranas ng emotional stress. Ano po ang inyong mga tip o payo para sa ating mga health checkers na nakakatanggap po ng mga messages na ito mula sa mga naapektuhan ng lindol? Sa mga po natin, sa mga health checkers po na mini-message po kayo o kaya kumbaga kung kakausapin niyo po ang inyong mga kamag-anak na nasa lugar na nagkaroon ng lindol, tignan niyo na lang po kung ano pong ginagawa ninyo sa bawat araw. Yan. So again, sa mga health checkers na mangungumusta dyan, ano po ang ginagawa ninyo sa gabi? Yan. Di po ba kayo po, ano pong ginagawa natin sa gabi mga health checkers? Tayo po ay natutulog. Kaya kumustahin niyo po ang inyong mga kamag-anak. Kumusta ang tulog nyo dyan? Malaking bagay po ang pangungumusta. O sige, pagpalagay po natin mga health checkers, matutulog po kayo, no, ng ilang oras. So, ganun din po ang tanong nyo sa inyong mga kasama, sa inyong kamag-anak. O kumusta tulog nyo dyan? Nakatulog ba kayo ng maayos? Ilang oras? Para po nalalaman nyo rin po kung okay or hindi. Kasi pag sinabi po sa inyo, 2 oras lang nakatulog, ibig sabihin po talagang mabigat para sa kanila. Pag sinabi sa inyo na 8 hours, makakampante po kayo na okay ang tulog ng kasama ko. Siyempre, pagising sa umaga, ano po ang ginagawa natin mga health checkers? Kumakain. Yan din po ang kumustahin nyo sa kanila. O, kumusta? O, kumain na ba kayo? O, anong breakfast nyo dyan? O, para po, yung pangungumusta ninyo, nalalaman nyo po kung ano ang kailangan nila at kung ano ang maaari nyong ibigay, maipadala, or kung ano po or masabi lang po nila. O kaya pag sinabing hindi na ako kumakain ng 3 araw, ano nangyari? Wala akong gana. Ibig sabihin, kailangan po talaga siyang kausapin. Ano pa po? Pag kumakain tayo, may pagkain, may tubig. So, kumustahin nyo po? O kumusta ang tubig nyo dyan? Kumustahin po sila sa mga basic na pangangailangan. Kumusta ang kanilang pagtulog, ang pagkain, kumusta ang kanilang tubig, malinis ba? Dahil yan po ang mga nagiging primary issue sa isang lugar na nilindol, baka mamaya po yung water supply po ay apektado. Tapos syempre, ano po bang ginagawa natin sa buong araw? Magsa-cellphone, yan. So, kumustahin po natin sila. O, kumusta? Meron bang kuryente dyan? Nakakapag-charge ba kayo? O, pag biglang nawala ng anong gagawin ninyo? So, alam din na ngayon yung concern ninyo. So, yun yung sa isang bagay. And then, from there pa lang, makikita nyo po na pwede kasing yung sagot nila doon ay may pagka-emotional na. So, kung kung may bata po, kung OFW parent po kayo, no? Tapos yung anak po ninyo ay isa sa mga naging nakaranas ng lindol. Siguro pwede nyo kausapin, sabi mo, anak, anong ginawa mo dyan nung lumindol? Well, daddy, mo ang ginawa ko, ganto-ganto. Yan, ganyan-ganyan. Mami, ganto ginawa ko. O ano sasabihin nyo, mga daddy tsaka mami? Siyempre, sasabihin nyo, wow,
Superhero ka talaga, little boy. Superhero ka, little girl. Kailangan maranasan ng mga bata na, oo nga no, lumindol tapos sumama ako kay Lola, ito ginawa namin, ganyan. Iparanas sa mga bata para na-reinforce sa kanila na, hoy, may lindol. Pero, little boy, little girl, kinaya nyo, superhero. Ngayon, doon naman sa mga matatanda na kukumustahin ninyo, edi sabihan nyo po sila na hindi sila nag-iisa. Napakahalaga po niyan para naman po sa mga matatanda na hindi sila nag-iisa. Although sabi ko nga po kanina, very strong sila dahil marami na po pinagdaanan, may tinatawag po tayo na psychological capital na kapag mas marami pong pinagdaanan na pagsubok ang isang tao, mas kinakaya niya. Kaya wag po nating mamaliitin yung mga kakayanan ng ating mga lolo-lola na nagpasan yung mga ganyang klase pagsubok. Minsan makikita mo sila pa yung chill. O ganito lang yan, ganito lang yan. Huwag nga kayong magpaka-panic dyan. Ayan. At syempre po, kung kayo po ay tumatawag sa inyong partner, baka kayo po ay nasa malayong lugar, tapos partner nyo po ang tinatawagan ninyo doon sa lugar na may sakuna, syempre napakahalaga po ng kumustahan. At nandyan din po yung pagsasabi na pwedeng matakot. Yan. Sabihan nyo siya na pwedeng matakot, pero wag magpakontrol masyado sa takot. Pwedeng matakot. Kung bagay, acknowledge nyo. Hindi yung, wag kang matakot dyan, hindi. Pwede kang matakot, pero kontrolin mo ang takot kesa ikaw ang makontrol ng takot mo. So, very important ito kapag kausap natin yung mga kamag-anak natin na nandun sa lugar ng sakuna, tapos tayo po ay wala sa kanila. Napakahalaga po ng assurance. Anong kailangan nyo dyan? Anong maipapadala ko dyan? Ano ang nandito na ako, makikinig ako. Minsan hindi po natin kailangan magbigay ng kahit ano. Minsan ang kailangan po nila yung makikinig po sa kanilang mga nararanasan. Kahit ano pa pong emotions yon. Nako, ang ganda po ng mga paliwanag ni Prof. Mike, mga health checkers, at nakakagaan ng loob na pag-usapan ito ng bukas. Ipagpapatuloy natin ang ating kwentuhan at pag-uusapan natin kung paano natin mapapangalagaan ang ating mga mental health despite sa gitna ng sakuna. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang Health Check Plus issue, kalusugan. Issue Kalusugan. Tampok na balita hinggil sa kalusugan ng mamamayan. Issue Kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, for more kalusugan episodes ng Health Check Plus, visit our Facebook and YouTube channels. At para naman sa kalusugan tips, check our TikTok account.